beloved, Boss Mike, Cervera. Balitang papalitan na si DP. Ayan. Kita nyo mga kababayan, ito tinalakay natin ng isang araw. Nanawagan tayo, Pangulong Bongbong, baka naman sibakin mo na yan si Bunuan. Mukhang ngang napakinggan mga kababayan Ha? Mukhang napakinggan. Ito na, DPWH Secretary Bunuan sisibakin na dahil sa flood control scam. Pasok! Umuugong ang balitang papalitan na si DPWH Secretary Manny Bonoan sa gitna ng kontrobersya sa flood control projects. Ang papalit umano sa kanya, Nako. dati na rin naging kalihim na ahensya. Nasa frontline ng balitang yan. Pwede ba? Wag na yung mga dati pa. Kumuha na lang kayo ng medyo, wala pang di ba? Yung bang, alam niyo yung pagbago kayo sa trabaho, di ba? Si Pachuchay nagrereklamo, wala pa daw tayong likes. Siguro mga chismosa lang yung mga nandyan, Alam niyo mga kababayan ko, Ito natutunan ko. Kapag kabago, abay talagang porsigido, pakitang gilas, Aminin niyo mga kababayan ko. Di ba kapag kahot bago tayo sa trabaho, mga kababayan, talagang napakasipag natin Porsigido tayo, talagang pakita kay boss na magaling. Oo. Dapat talagang kung kailangan bigyan ng ng insentibo pagbago, masipag, di ba? Dapat ganon, Mr. President. Bago na lang kaysa diyan. Bunuan. Tatanggalin mo, babalik mo si Singson. Di ba si Singson? Siyempre, naging DPWH Secretary din yan. Pero mga kababayan ko, baka yung kultura, di ba? Yan, pakitang gilas. Ayan, di ba? Alam nyo yan. Yung kultura na nakasanayan nila, dala-dala pa rin yan Di po ba? Si Dison second hand. Magaling. Di ba mga kababayan ko? Yan Yun yung mga bago dapat. Ilagay natin dyan, mga kababayan. Di ba? Kasi kung nadatnan na niya o na kagisnan din yan ni Singson yung kultura, tandaan nyo yan nung panahon mga kababayan kita nyo, nakalimutan ko na. Sino? Si Digong. Nakakalimutan ko na siya. Itong si Digong mga kababayan na nasa dahig na. Ganun pala yun, nakakalimutan natin siya dahan-dahan. Di ba? Nung panahon ni Digong mga kababayan kita nyo. Napakaraming nawawala noon pa man panahon ni Digong. Ito lang mga kababayan Kay Diskaya lang mga kababayan sabi noong 2018 talagang doon kami tumiba-tiba. Sabi ni Diskaya. Yung pong isang kasama sa binanggit ni Pangulo noong 2018, doon kami talaga tumiba-tiba. Kaninong panahon yung 2018? Di ba? Panahon yun ni Digong Kung yung panahon ni Digong tumiba-tiba, yung isa hong kontraktor daw, na na nakakuha ng marami hong project sa panahon ni Digong, na ngayon ay kasama sa binanggit ni Pangulong Bongbong na mga kumigbak daw, di umano, sa matindi na pangungurakot, pambababoy, kung ano pang katawagan na talagang yung pong masahol pa sa hindi natin na masabing mga salita. Talagang kasama Di po ba? Panahon yan. Ni Digong. Mga kababayan ko, babalik tayo rito. Kung yung mga dati pa rin, na mga DPWH na nanilbihan dyan, ang ilalagay, wala. Kumuha na lang kayo ng iba. Yung po talagang may pagmamahal sa bayan. Yung po talaga mga kababayan, Yung pong masasabi natin na maglilingkod ng tapat tulad ni Pangulo. Wala mga kababayan puro payaman, pangungupit ang ginagawa Alam nyo, ang dami nating pera. Kung etong mga pera natin mga kababayan, eto marami pera.
ang ating bansa, ang ating gobyerno. Ang problema po mga kababayan, na imbis po mapunta sa taong bayan, ay napupunta po sa iilan. Yan ang malungkot, na katotohanan. Ganun po yan mga kababayan eh. Nakakalungkot po. Biruin ninyo mga kababayan, napakayaman ng ating bansa. Pero napupunta lang po sa mga iilang mga matatakaw, buwaya sa gobyerno at yung pong mga linta, tulad ng mga kontraktor na pumapayag sa ganong mga kalakaran. Ano po? Pansinin ninyo mga kababayan ko. Kung ito po mga kababayan ay kakalat natin sa ating mga kababayan na naghihirap para matulungan, makagawa ng mga proyekto para makatulong sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga kababayan nating nasa kawalan, mga kababayan ko, tingin ko, wala ho sigurong naghihirap na tao. Kita nyo naman kung gaano kabakawan ng iba dyan. Ang sasakyan, daan-daan. Di po ba? Samantalang yung iba, ultimo bisikleta, ultimo pamasahe, wala. Hindi ba sila nakukonsensya niyan, mga kababayan ko? Sipin nyo maigi. Sipin nyo maigi. Nakita nyo naman di ba? Yung pong mga nasa gobyerno, yung pong mga nagninegosyo na nakikinabang sa proyekto ng gobyerno, yan po mga kababayan na nagpapahirap sa tao Kung eto po kasi mga kababayan, halimbawa na lang, meron po isang kontraktor dyan, nagpakita nagpakita ng mga sasakyan na ang halaga ay milyon-milyon. Hindi ho bababa halimbawa, yung isang sasakyan 30 million. 30 million ho mga kababayan. Isang sasakyan lang nakatenga sa garahe. Ano po? Yung 30 million na ho yun, mga kababayan, malaking bagay ho yan para ho itulong sa mga kababayan nating nasa kawalan. Ano po? Ang tawag ng iba, nasa laylayan. Kung yung 30 million, mga kababayan, bibigyan natin ng edukasyon kung paano, kung paano mabuhay, kung paano etong trabaho na to'y matutunan para magamit na pagkakitaan ng ating mga kababayan. Naku, mga kababayan ko ang dami na ho nun na matutulungan. 30 million. Baka ho 1,000, 2,000 tao na ang matutulungan natin dito. Biruin ninyo sa isang sasakyan na nakatenga lang sa garahe niyan, marami palang matutulungan sa pamamagitan ng pagtuturo ng edukasyon kung paano kumita sa ganitong pamamaraan, sa ganitong trabaho. Di po ba? Pero ano nangyari? Ninakaw mga kababayan. Mga ganid. Mga swapang, mga kababayan. Tapos mga kababayan, yung mga kababayan nating nandiyan dyan, nahihirapan. Di po ba? Kita nyo mga kababayan ko, sakit. Kaya ang hirap Ang hirap, ewan ko. Alam mo, sa totoo lang, talagang kailangan na yata natin yung sinasabi ko sa inyo. Gawin na lang tayong sakupin na lang tayo ng ibang bansa. Di ba? Gawin tayong kolonya ng ibang bansa. Ituro sa atin yung tama. Yung po bang batas ay batas na kailangan sumunod. Ganun, Grabe, Ay, nako, ang dami kong kakilalang ganyan. Yung isa nga, hindi ko na pinapansin Oo, grabe. Oo. Sobra. Tuloy. Si Reynald Pawid. Nanganganib ang posisyon ni Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan sa gitna yan ng mga irregularidad sa flood control project sa buong bansa, lalo sa Bulacan na sinabi ng kalihim na... Kita nyo mga kababayan ko, si Pangulo, ito ang inaasikaso, si Sara naninira. Baka matulungan mo ako, Boss Mike, na scam ako dyan sa Pinas. Pag nabawin natin yung 30K, bigay ko sa'yo. Bigay ko sa'yo, 10K, bahala ka na kung saan mo gagamitin. Alin ba? Sige nga, sino ba nang scam sa'yo? Alam mo, EJ, Boss AJ, yan ang pinakamahirap ngayon, yung maningil. Oo, grabe. Mga kaibigan natin, matindi.
Sige, usap tayo. Tuloy. Isolated case lang. Noong ika-4 na State of the Nation Address, binakbakan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kurakot sa proyekto ng gobyerno. Kita nyo mga kababayan ko, si Pangulong Bongbong Marcos ang mismong nag-i-expose. Pero si Sara, mga kababayan ko, kita nyo naman, kinukontra yung tao na gumagawa ng tama. Saan kayo nakakita? Sige nga, paliwanag nyo nga. Kayong mga DDS, bumalik na kayo at magpaliwanag kayo. Balik na kayo. Huwag na kayong tumabi. Oh. Di ba? Tingnan nyo. Si Pangulo nag-i-expose ng mga kurakot sa gobyerno. Si Sara tinatago yung kinurakot nito. Yan ho ang kaibahan naman ng dalawa. Magkaiba sila, mga kababayan. Si Sara nangungurakot eh. Etong si Pangulo nag-i-expose ng mga kurakot eh. Di po ba? Tingnan nyo naman yung figura. Yung tayo, mga kababayan ko. Huwag nyo nang tignan yung katandaan. Siyempre, mga kababayan, may edad na yan. Si Sara, mga kababayan, hindi pa naman ganun, ano? Pero tignan nyo naman yung itsura. Mukhang laspag na. Di ba? Tuloy. Sa paglalantad ni Senador Ping Lacson, sangkatutak na umano'y ghost flood control projects ang pinondohan ng gobyerno. Pero walang bakas ng anumang konstruksyon. Kung ginawa man, substandard. Kaya umuugong ang tila master plan na tanggalin na raw si Secretary Bonoan. Ang papalit si dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson. Naku, wala rin akong tiwala rito. Sa totoo lang, wala rin akong tiwala rito. Siguro, kung yun ang desisyon ni Pangulo, respeto natin, ano? Pero mga kababayan, kailangan bantayan natin ito. Imungkahin natin, mga kababayan, na dapat may nakatutok dito 24 oras. Kasi mga kababayan, hindi na nakakatuwa. At wala na talagang paglagyan ng galit sa mga puso ng mga Pilipino sa ginawa ng mga hinayupak na mga nagnakaw dito sa flood control scam. Ano po? Nagsilbing kalihim ng DPWH si Singson simula 2010 hanggang 2016 noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Sabi ni Singson sa isang report nakakatanggap siya ng informal offer mula sa Malacanang para palitan si Bonoan. Bukod sa isyong tanggalan, may mga panawagan na ring mag-leave of absence si Bonoan. Nako, mag-resign ka na ng tuluyan. Ina mo. Di ba mga kababayan? Mag-resign ka na ng tuluyan. Huwag kang magmalinis dyan. Ikaw ang pinakamataas na dapat na ikaw nagmamando at nagbabatas. Mga kababayan, nasa ano yan eh, mga kababayan? Nasa sistema mo yan eh. Di ba? Nasa sistema mo. Boss Mike, so what's next? Ipapabalik ba yung mga kinurap na pera? Wala na, Margie. Kailangan may managot dito. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kung ako lang presidente, patay lahat to. Di baling patayin nyo na ako. Maubos ko lang yung mga mamamata. Naku, putak na yan. Itong mga kurakot na to. Sa totoo lang mga kababayan, daig pa ng mga pumapatay nito. Bakit kanyo? Yung pong para sa mamamayang Pilipino na nahihirapan, naghihikahos, nangangamatay sa gutom, nangangamatay sa sakit. Abay mga kababayan, imbis na serbisyuhan, napupunta sa mga magnanakaw na to. Di po ba daig pa nila yung pumapatay? Na nagiging legal lang, ano? Grabe. Nako, sigurado. Bahala na kayo. Dapat talaga mga kababayan eh. Di ba? Siguro maiintindihan naman tayo ni bro. Di ba? Tuloy. Pero tingin ng kasalukuyang kalihim ng DPWH, tiwala pa sa kanya ang Pangulo at wala raw siyang impormasyong tatanggalin siya sa pwesto. Kita nyo, tiwala pa rin Mr. President. Ewan ko sa iyo. Ayan, tingnan nyo, nasa bukid. Si Pangulo nagtatrabaho, chinecheck. Ano po? At gumagawa ng kaparaanan para mapanagot yung mga may sala. Pero si Sara, mga kababayan, nasaan? Nasaan po si Sara? Nagtatago sa may ibang bansa, nagpapakasarap. Travel dito. Alam naman natin yan mga kababayan dahil experience natin yan. Mga kababayan hindi tayo ignorante sa pagta-travel. Alam natin kung gaano kasarap sa pakiramdam at yung mga natitikman mong mga masasarap na pagkain dyan. Talaga naman, kaya siguro na-enjoy ng tuluyan. Kaya si Sara nando doon, hindi na umuwi yan. Grabe, no? Mga kababayan, siguro mga kinakain ni Sara, yung mga
Mga ganyang kakakapal na steak. At saka yung mga masasarap na pasta. At saka yung masasarap na mga pizza. Oy, Sara, di ka ba nahiya? Oo, mahiya ka naman. Yung mga tao rito, ang daming mga nagugutom. Sabi mo yan, daming mga mahihirap. Kung dinonate mo na lang sana yung mga biyahe mo, di ba? Yung ginastos mo para sa mga biyahe mo na wala namang katuturan at wala namang pakinabang ang bayan, sana binigay mo na lang at least yun may pakinabang ang taong bayan. Tama ho, mga kababayan ko? Kung wala namang katuturan no, yung pupunta ko sa ibang bansa at ako'y naninilbihan, sa ating bayan, ay siguro hindi ko na ho gagastusin sa ibang bansa at hindi na ho ako mag-aabala para pumunta. Ano po? Biruin ninyo, pag biyahe niya, naka-business class siya. Sarap ho sa business class. Mga kababayan, kung babiyahe si Sarah, laging nakayangga-yangga lang, pahiga-higa. Penging wine, penging whiskey, penging pagkain. Diba? Sarap. Oo, sarap buhay. At hindi ka pagod kasi mga kababayan, relax na relax ka. Kasi nasa business class ka eh. Di ba? Mararamdaman mo ba yung pagod nun? Hindi. Kasi tutulog-tulog ka lang dun. Kain-kain ka ng masarap. Saan ka pa? Ganun ho ang buhay ng nagtatravel ha. Baka akala nyo hindi ho trabaho yung pinupunta. Sa mga DDS, alin yung trabaho na pinunta ni Sarah sa ibang bansa? Di ba? Kita nyo naman, papakit lang daw sa mga gwapo. Naghahanap ng mga gwapong mga apam doon. Grabe. Mga kababayan, yes, first class, love it, may menu pa. Syempre, ganun talaga. Pero mo, business class ka. Mga kababayan, iba sasakyan ng iba sasakyan ng business class. Pag hatid sa iyo sa eroplano, iba sasakyan mo, nakahiwalay ka. Di ba? Kapag entrance mo, mauuna ka, mga kababayan. Business class muna, walang kasabay yan. Di ba? Ganun yan, dito kayo, business class. Sarap, di ba? Ganun ho, mga kababayan. Ang ginagawa ni Sarah, nagpapasarap yan. Tuloy. Nakausap pa raw nga niya si PBBM. I have not heard about it actually. This is the first time that you Isa ka pa, mag-resign ka na, bunuan. Wala kang silbi, wala kang kwenta. told me about it. I just again spoke to him today. Di ba? Yan, iba pa lounge natin. Siyempre, pag business class ka, iba pa yung lounge. Doon po, only ang pagkain di ba? Only yung pagkain, malambot yung upuan mo. Di ba? Kapag ka nasa, economy, doon ka lang sa tabi-tabi. Sa sulok-sulok. Doon ka, humiga. Kung matagal pa yung boarding mo, higa ka doon. Pero kapag nasa business class ka, nako, anytime inumin, nandyan. Mamimili ka na lang. Anytime, nandyan din ang pagkain, sandamukal. Pipili ka na lang. Di ba? Grabe, no? Ay, nako. Kaya ho na-enjoy Na-enjoy ni Sarah yung biyahe ng biyahe. Di ba? Tuloy. And Wala na, mag-resign ka And he na. told me to continue actually the investigations on all projects actually that need to be investigated. Ayon kay dating Secretary Singson, nasa 182 billion pesos lang ang flood control projects niya sa 6 na taong panunungkulan noong siya'y nasa DPWH. Pero Yun nga lang, kung may nagawa ba, di ba? Kaya lang ngayon mga kababayan, lumobo ho ang flood control project Dahil ho mga kababayan, sa kagustuhan ni Pangulo na masolusyonan ang baha, Pero etong mga humawak, yung pong nangasiwa, abay mga kababayan, talagang winalangya. Winalangya. Maliwanag na maliwanag. Our beloved Boss Mike Cervera.